Kay Bong. Ba't hindi iniwan sa akin yung notes niya? Okay, ito yung mga witnesses na which were ready to present. Jonel Sanchez, Engelberto Durano, Nonilo Arile, Jerry Valeroso, Ferdinand Marcelino, Rafael Ragos, Joel Capones, German Aguho, Reynante Diaz, Vicente C., Clarence Dongael, Tomas Dunina, and Romel Falcasantos. Pero yung iba ata dito ay still hindi pa papayagan ng doktor. Sir, Orwana Sebastian po ng DCWB. Ibig sabihin si J.D. Sebastian talagang hindi sa harap? Oo, meron ng medical certificate silang ipresenta na hindi pa raw magaling yung sugat niya. Kasi na-puncture yung kanyang lungs. Sir, how about Ronnie Dayan? Wala pa po ba tayong balita? Wala tayong balita eh. Hindi nagpapakita si Ronnie Dayan pero nag-a-appeal nga ako sa kanya kahapon sa TV na hindi naman siya dapat magtago pas wala naman siyang demanda pa. Pwede siyang makiisa kung gusto niya makiisa sa pag-prosecute ng mga may kasalanan. And the Department of Justice is ready and willing to give him, to consider him, to be put under the Witness Protection Program kung siya ay qualified. Hi, sir. Sir, Andrew po from CNN Philippines. Sir, I understand before si Marcelino, sir, is asking for immunity before he testifies. So, ito ba yung, sir, nagkapalit mo pag-testify mo? Walang kapalit yun eh. Actually, ino-offer lang namin yan. Ang nag-o-offer ng immunity dyan ay House of Representatives. Kami ay parang kinakailangan lang yung aming certification to the effect na tinanggap namin sa Witness Protection Program. Sir, what will you testify about, sir? Marcelino, sir. Si Marcelino will testify dun sa kanya na siya ay part ng Coplan Cronus, yung bang nag-testify si General Benji Magalong na sinasabi PDEA, CIDG at saka Department of Justice ay merong MOA, Memorandum of Agreement, na silang tatlo ang gagalugad o magre-raid sa NBP dahil dun sa talamak na transaksyon ng droga sa loob nun. And magta-testify din siya na sa kanyang pagiging agent sa against drugs ng PDEA ay natuklasan nila ang pinakamalaking drug laboratory sa lalawigan ng Tarlac. At yun, sinasabi niya na doon din daw naging parang provincial director yung dating PDEA head si General Kakdak. Hindi ko pa nababasa ng yung iba, gawa ng hindi naman ako kumuha dito, pero yun ang lumalabas na pagkaalam ko doon sa kanyang statement. Sir, Orwana Sebastian po ulit. May effort talaga para hanapin si Ronnie Dayan? Oh, yeah. Actually, pag hindi siya sumipot ngayon, I believe baka gawa ng subpoena na ang pinalabas sa kanya ng House, baka i-declare siya in contempt of court, in contempt of the committee. Ngayon, kung nasa contempt na siya, nangulugan lamang na handang mag-issue ang House ng warrant for his arrest. Any information as to his whereabouts? Wala kaming info. Walang information? Wala. Yung plano niyo po nung una, You are from Team Sunshine Radio. Sunshine? Yeah. Sorry. Sir, plano niyo po una na si Yusek Baraan ay isang pina rin. Ano na po yun? Sinumpinan si Yusek Baraan but apparently hindi niya na-receive yung subpoena, na-resibata ng kapatid lamang niya, and we were informed that last August 25, he already left for the United States. So out of reach na siya ng House of Representatives on the
investigation properly? Yun ang lalabas doon kasi nasa Amerika siya eh. Secretary Joy Bumatay from PTV4. Sir, with the continuation of the congressional probe, tingin nyo, gaano katagal pa itong continuation for us to gather enough evidences na talagang magdidiin dun sa mga individuals, personalities involved? Well, in so far as the House investigation is concerned, siguro mga isang hearing na lang. Wala na matatapos, makukuha nila yung kanilang gustong makuha, yung mga fact-finding nila, para makagawa na sila ng batas para maiwasan na itong drug trade sa loob ng Bilibid. Sir, ibig sabihin kung isang hearing na lang, there is a possibility na hindi na natin makuha yung information from J.D. Sebastian since confined pa siya ngayon sa Muntinlupa Medical Center. Actually, ang nakaset is ngayon at saka bukas. But sasabihin namin sa House na kung pwedeng pagpaliban yung bukas, gawa ng nakaset kaming magdefende ng aming budget sa Senado bukas. Kaya siguro naman pagbibigyan kami. Kaya if ever there is another hearing, that would be next week na. Sir, how material yung testimonies ng mga saksi na iharap nyo this morning, the whole day, sa Justice Committee? Very material. Hindi naman kami magpipresenta ng witness na hindi material. Sapagkat sobra-sobra nga eh. Puro material at puro explosive yung mga witnesses na yan. Actually, dito 13 ito eh. Ang hindi namin pina-appear dyan, mga 5. Kasi corroborative na lamang eh. Kapareho na lang ng iba. Pero itong 13 ito, kung ito'y matatanong ng committee, eh lahat ito material and explosive ang kanilang sasabihin. So based doon sa testimonies ng 13 na ito, plus yung prior previous witnesses ninyo, could you say na airtight na yung kaso na may puproduce ng DOJ and you can actually file a case? Actually, nung even sa first day pa lang, pwede na kami mag-file eh. Kaya lang, tulad ng sinasabi ko, sa kinakailang airtight. Ngayon, ang pagdating sa testimonial and other evidence, kompleto na kami. Actually, di ba, si Father Angelio Aquino, na Dean ng College of Graduate of Law sa Graduate School of Law sa Sambeda, nagsasabi na although sympathetic siya dito sa mga kinadilima, nagsasabi na kung probable cause lamang ang pag-uusapan, sobra-sobra na. At ang gusto ko lang itahiin pa ay yung mga bank records. Gusto kong kasi yung report, yung pangalawang report ng AMLA ay hindi pa namin nakikita, nare-receive, na siguro baka ngayong araw na ito mabigyan kami. But I'll tell you, yung laman ng mga account na yan ay will run into billions. Di ba sinasabi ko sa inyo billions noon? Pag mga 12 hanggang 15 billion, meron yan, mga laman. So, Secretary, I'm happy to read them. So, lahat nito, sir, sinasabi ninyo airtight at ang tinutumbok nito ay si Dilima? Hindi ko sinasabing airtight ngayon. Ang sinasabi ko, You want it airtight? I want it airtight at kinakailangan ko ang mga bank documents para ma-relay dito. Kaya ayaw ko mag-file ng although kung probable cause lamang ang pag-uusapan, yun lang sa preliminary investigation. Sobra-sobra na eh. Kaya nga, sir, so, ibig sabihin, ang tumbok talaga nito si Dilima? Hindi. Ang tumbok nito ay kung sino mang guilty. Si Dilima is one of them, lumalabas. Pero kung guilty sina Baran, sina Dayan, sina Sebastian, we are going to, sina Bukayo, we are going to file all this case against them. Hindi lang, we are not particularizing Dilima. And so far, sir, sino-sino? Kasi sabi Yung mga binanggit ko yan, yung mga binanggit ko yan. So far, even Ronald Sanchez, pag hindi siya nagsabi ng katotohanan, eh maaaring masama siya. But sir, based on Sir Mario Cepeda po from Rappler, but based from past witnesses, they don't seem to be identifying or pinning particular officials. It always seems to be Senator Laila De Lima. Kasi siya most prominent, pero makita mo, pag binabasa mo yung mga statement nila, mayroon silang binabanggit doon ng mga kasamahan. Siya lang ang prominente at siya ang madaldal kasi. Sabi ng sabi, paano hindi siya tatamaan. Sir, Secretary, Yes. kung makuha niyo na po yung second report ng AMLA, makakapag-file na kayo ng case finally against De Lima et al. I would have to see first the contents ng AMLAC report.
Otherwise, kung kinakailangan, ang third letter, para do sa mga other bank records, kasi ang daming bank accounts eh. Mula nung first hearing, I'm sure na dun sa pangalawang request namin, mayroon pang additional bank accounts na hindi kasama. And when you say file a case, we've been hearing that. What kind of case? It's violation of the Dangerous Drugs Act. Under Section 5 or Section 28, yung protector, trader ng drug, illegal drugs. And all these are based on the testimonies of the inmates of NBP. Hindi lang sa testimony ng inmates ng NBP. Alam mo naman, we have two NBI directors, two NBI personnel. Isang deputy director at isang agent ng NBI na nagsabi na nagdala sila ng 5 milyon on 2 instances. Diretso kay Dilima. So, hindi mo masabing mga inmates lang ito. Ito, diretso at the government officials pa, incumbent government officials. Yan ang nakita ni Father Ranel Aquino. Kaya sinasabi niya, doon pa lang, malakas na. So it is his word, their word against their word. Walang ibang evidence. Yes, so, alam mo naman, pagdating walang CCTV, walang... Pagdating sa ebidensya, how do you pagkilatis mo ng ebidensya? As between a positive evidence and negative evidence, palaging nagpe-prevail ang positive evidence. So pag ang dalawang tao nagsabi, I delivered to you 10 million pesos, tapos sasabihin nung deliver, wala akong natatanggap sa inyo. Sinong paniniwalaan? Yung positive testimony. Sir RG Cruz sa PBS-CBN. Sir, napakadali naman magsabi na binigyan kita ng ganito. Hindi po pwedeng, you mean to tell us na yun lang pwede na? Sa probable cause, pwede na yun. At pwedeng sa conviction. Alam mo, hindi madaling magsabi. Sinasabi mo lang na napakadaling magsabi. Kung ikaw nasa katayuan ni Ragos, ni Ablen, at hindi mo ginawa yun, you mean to say, gagawin mo yun? Magsasabi ka na nag-deliver kay Dilima. Sir, playing devil's advocate lang po. Kung padali naman magsinungaling. Kaya nga, anong mapapala ng dalawang yun para magsinungaling? Yan dapat mga katanungan mo eh. Napakadali ring tumanggi na nagsisinungaling. Sir, on the flip side, si Senator De Ang dapat mong isipin, bakit nagsasalita itong mga inmates na ito, itong mga NBI agent na ito? Una-una, during his administration, bakit naglipa na ang mga kubol? Hindi ba nakipag-meeting pa siya doon sa loob ng kubol? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, nakikita niyan, pinababayaan niyan, or mas grabe, baka may konsensya sa paglalagay ng mga kubol na yan. Sir, on the flip side po, why would she directly take money on those two instances from those two officials? Parang, at the very least, parang hindi ko parang napakatanga naman po niya kung gagawin niya yun. That's a potential witness against her. Alam mo, pag ikaw ay naging gahama na, ay natatanga ka na eh. Nandiyan na yung nandiyan na yung mga pera eh. Hindi pera yung... Ngayon, may magpepresenta na naman. Another inmate who gave the amount millions kay Dilima directly. Kaya yan ay... it's a question, sino ba ang testigo niya? Para hindi niya... Dapat explain niya bakit naglipa na, bakit pinabayaan niya ang mga illegal na mga gawain sa loob ng bilibid. Bakit si Colangco nakapag-concert. Tapos tatanggi niya. Sabi ni Colangco, binigyan ko ng 1 million para kay Secretary De Lima. Bilang parang yun ang share niya dun sa concert niya. Sinong paniniwalaan mo? Sir, Joyce po from CNN Philippines. Sir, sabi nyo, ano mapapala nila kung magsisinungaling sila? What would they get naman, sir, for talking, for testifying? Wala. They just telling the truth. Sabi ko sa kanya, naniniwala sila sa akin. I'm not going to offer you anything. Just tell the truth. As a matter of fact, si Sebastian gustong mag-cooperate.
mag-tell ng truth na tungkol lang dun sa anomaly sa food supply. Sabi ko, hindi pwede sa akin yan. Hindi pwede sa akin yan. Sabihin mo yung buong katotohanan, magkakasundo tayo. Actually, nag-offer siya na ako na raw ang gumawa ng affidavit niya. Sebastian. Sabi ko, hindi pwede sa akin yan. Anong sasabihin ko? Kayo ang gumawa at kayo ang cliente niyo, Sebastian. Gumawa kayo. Yung totoo lang. Para maging katanggap-tanggap sa akin. Otherwise, kung gagawa ka ng affidavit na kulang, hindi kita tatanggapin sa Witness Protection Program. Pumayag po ba sila doon sa sinabi ninyo na mag-submit sila ng affidavit? Sabi. Pero wala silang It's going to commitment, tell sir, all. kailan? Hindi ko alam kasi hindi ko pa nakita yung affidavit eh. Kailan makita ko muna yung affidavit na yun. Sir, nag-commit ba sila ng timetable? Kung kailan magsasabi? Dapat bago matapos itong House hearing. Sir, natuloy po ba yung usapan niyo kahapon ng lawyer ni Sebastian? At anong Yun nga, natin na? O meron po ba? sabi ko, sabi niya, okay na raw. At titingnan ko kung ano yung okay niya. Sir, posible po ba within the month may file yung kaso against Senator Lilia? Depende sa bilis ng pagtahi ko, kailangan may kabit ko yung mga bank accounts eh. May magsasabi ngayon na isang security detail niya, pinagdideposito siya ni Secretary de Lima doon sa account na yun, siya pinag-withdraw. Minsan, mga 300,000, but nakasobre. Sir, will you ask for all your witnesses today to be placed under legislative immunity? Not all. How many of Kasi pag may nakita ko na hindi nagsasabi ng buong katotohanan, I'm not going to place him or to under the WPP. Sir, Mara Cepeda again from Rappler. Sir, any update po na investigation on the riot at the NBP group? Matatapos na siguro today. But we have to wait kung ano yung written report ng CIDG. Sir, Speaker Alvarez was suspicious of it before, saying that forces are out to derail the probe. Do you think may motive na ba, sir, behind it? Or was it just a normal criminal riot? Well, alam niyo yung tinitingnan ko pa yan at siguro may nalalaman si Speaker Alvarez na hindi ko alam, but you could feel it naman eh. Malalaman mo yan, you could feel it. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Si Justice at ang kanya po labing tatlo na mga Department of Justice sa Canada na sinasabi